Pinagtataga ng isang lalaki ang kapitbahay niyang magtiyahin sa Marikina. Ang ugat ng krimen, pagiganti umano ng suspect dahil ipinakulong siya noon ng pamilya ng mga biktima. May unang balita si Gabriel Gonzales. Pasado alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, tinigang sigawan at gulo ng mga residente sa barangay Malanday, Marikina. Makikita ang isang lalaking nakaputi na may hawak na itak. Nadapa siya. Ang lalaki binato ng upuan ng isang residente na kanyang hinabol, bit-bit pa rin ang itak. Bago nito, ang lalaking maitak na nagana umano ng 10 taong gulang na batang lalaki at kanyang tiyahin. Matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng bata. Ang tiyahin ng bata naman, sa ulo at daliri ang tama ng subukang salagi ng pag-atake ng sospek. Huwebes ng gabi namataan ng mga tauhan ng barangay at ilang residente ang sospek sa Marikina River. Hinabol siya pero tumalon daw sa ilog. Tinambayan namin yung sa may tabi ng jogging lane, sa may creek. Nung makatunog na yung suspect na nandun kami at nakaabang na kami sa kanya, bigla siyang lumitaw. Pero may dala pa rin siyang itak. Bumalik siya ng ilog. Ayun, nagpa-agos-agos siya hanggang makarating kami doon sa Kalumpang. Na-corner sa pampang ng ilog na sakop ng barangay Tanyong ang lalaki. Dinala siya sa Marikina City Police Station para maproseso at mabigyan ng paunang lunas matapos pagbabatuhin ng mga residente. Sabi ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang pananaga bilang ganti sa pamilya na nagpakulong daw sa kanya dati. So natanong po natin bakit niya po ginawa yun. At inadmit naman po niya nung nakuha natin na talagang tinaga niya sila dahil yan ay lagi daw kasi siyang pinapakulong nitong ating dalawang biktima. Pati ba yung 10-year-old na bata na walang kasalanan sa'yo, walang kamuwang-muwang ay pinagtataga mo. Sabi niya kasi tinulungan niya kasi yung unang biktima daw. Kumbaga nandun din siya, so sinama na rin. Ayon naman sa pamilya ng mga biktima, wala po kaming reason kung bakit niya yung ginawa. Kasi unang-una po, yung family ko po sa Malanday, last year, pinasok niya po yung bahay with a CCTV camera na kinuha niya po yung cellphone ng pamangkin ko. At napakulong po siya ng kapatid ko. So dahil kamag-anak namin yung biktima, siguro wala na siyang ibang reason na siya na lang. Doon na lang niya inano yung galit niya. gumagamit umano ng illegal na gamot ang sospek ayon sa pulisya. Na-involve po siya sa illegal na droga at sinasabi naman po niya na nakakagamit po siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang sospek na nakakulong na sa Marikina City Police Custodial Facility. Mahaharap siya sa 2 counts ng frustrated murder. Tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa pagpapagamot ng mga biktima. Ito ang unang balita. Gabriel Gonzales, GMA News.